Ayan, may panibago po tayong itatarot. At ito po ay requested din ng mga tao na gustong makabalita tungkol dito sa isang tao at kung ano daw yung nakikita ko sa name nitong taong to. Ito ano yung actually napanood ko na rin siya. Nabigla nga ako tapos binasa ko na siya. Siyempre, part ng aking pagbabasa, yung galaw niya at saka action. Ang pangalan po nito, hindi ko lang po alam correct me if I'm wrong, Eleha Rumbao San Fernando or Eli San Fernando. Siya ay born August 13, 1996. Actually, dun sa nagre-request sa feng shui ng name niya, itong taong ito ay matalino. Masyadong close family tie siya and since August 13 siya, according to the feng shui of mine, to the name, to the birth, na August 13, palaban po to. Hindi siya hihinto, makulit to, hindi siya hihinto hanggat hindi niya napo-prosper o naipaliliwanag ng maayos ang kanyang nararamdaman kasi nga, he is born to be a fighter. Alam niyo, nagtatagpo-tagpo yung mga katipunero ng sinaunang tao sa panibagong panahon. Isa siya sa palaban ng ipinaglalaban niya ay ang karapatang pangtao ng mga manggagawa. At matapang to. At pilosopo ito. Wag po kayo magagalit. Ang pagkapilosopo naman ho niya is tinitingnan niya kung dapat or hindi ang isang tao. So, tama ang kanyang pangalan is angkop sa kanyang propesyon kung saan siya ay tagapagtanggol o taga-debate o taga-expose. Ganun po ang pangalan niya. So, tugman-tugma. Kaya lang, kung ang salita ay nakakamatay o yun ang ibig sabihin, kung ang bawat lalabas sa bibig niya ay makakasugat, talagang marami na ho itong nasugatan. Marami na ho. Kasi pag siya'y nagsalita, sinasabi niya kung anong nakikita niya, kung ano ang laman ng utak niya. He cannot control everything that he wanted to say, lalo na't nanggigigil siya. Ganon ang ugali po niya. Ayon sa kanyang birthday. Naku po. Eli San Fernando. Ganon po yung nakita ko. Sorry po kung kayo ay ma-open sa aking feng shui. Talagang, ipakita mo sa akin kung ano nakikita mo kay Eli San Fernando. O Elehia. Ang galing. Alam niyo, something possessing the name, a Greek name, nasa kanya. So, pinagtatagpo-tagpo ngayong panahon na to, mabubuhay ang lahat ng mga katipunero sa puso at isip ng mga batang politician. At parang nagtatagpo-tagpo, sila magiging way to discover the truth. Kaya lang mag-ingat sila. Kasi nga, ang katotohanan ay masakit. At ang bawat katotohanan ayaw ng mga taong mapopoint nila. Okay po? Ayan. Eli San Fernando. Naku, si Eli San Fernando ay pinag-iingat. Mag-ingat po kayo, sir. Unang baraha, panganib. Sabi ko nga po sa inyo, marami ang nasasaktan at marami po ang tinatamaan sa inyong salita. Unang-una, hindi lang po dahil sa sinabi ng tarot, but eventually, the chaotic way of the aura ng feng shui sa inyong name ay nandun. Na kung ano yung gusto nyong sabihin, sasabihin nyo, kung alam ninyo na yon will set free for the freedom of expression, from the freedom na kailangan mong iparating sa madlang people. But unfortunately, hindi lahat natutuwa po.
So, mag-ingat sa iyong buhay. Ako naman, sir, mag-ingat po kasi isa po kayo sa sinasabi natin na lumalaban at palaban. Which yun din po yung August 13. Yan. Feng Shui of August 13. Nagtutugma siya sa tarot. Sa ngayon kasi, may naghahangad ng kapahamakan mo. So, mag-ingat po kayo. Pinag-ingat kayo dito, inulit-ulit dito. Ito ay isang tao na nasaktan, lalaki, and eventually, nag-iisip siya ng hindi maganda sa inyo. So, mag-ingat, sir. Kung sino man yan, hindi ko kilala. Hindi naman sinabi ng tarot. Tagabasa lang ako ng tarot. Sa ngayon, may isang babae ka na babatikusin. Hindi ko alam kung sino to. Dati mong binatikos ay isang lalaki na ito ay sa probinsya. Ngayon naman po ay isang babae kung saan may kinalaman ito kasama rin siya sa sinasabing katuwang sa, I don't know kung anomalya po ito kasi nakabaliktad. Tungkol ito sa pondo na paglilipat ng isang local government project. So, babae po itong inyong babatikusin. Sino kaya ito? Ako'y na-excite. Bukod po doon sa inyong babatikusin na babae tungkol sa local government project, meron pa rin kayong nakalinya na isa pa ring babae na nais nyong magpaliwanag at nais nyong alamin kung talagang siya ay patay na or buhay pa. Ayan. Kaya po siya nakaupo, ibig sabihin, ito pinag-aaralan ninyo, batikusin. Yan. Ang dami naman po nakalinya. Talagang palaban po kayo. Kakatakot naman, masyadong palaban. But, you won. You win, you won the heart of the Filipino people. Nakuha mo ang pagmamahal ng mga tao ng masang Pilipino at ngayon ikaw ay tinatagurian na savior of the poor people. Poor worker. Yan. Ang ganda naman. At kung may ingatan nyo po ang buhay ninyo, sir, eto, direktahan na tayo kasi doon pa lang po dalawa na po yung naghahangad ng kapamakan nyo. Kung may ingatan nyo po ang inyong buhay, sir, mamamayagpag pa po kayo at pipiliin muli ng tao. So, kung ano man ang hahawakan po ninyo na posisyon, maaari po kayong muling tangkilikin at mahalin ng madlang people. Kaya lang po, ang dami pong nasagasaan ng inyong mga sinasabi, sir. So, dito again, isang malaking tao ang nasagasaan ninyo ng inyong campaign or ng inyong mga sinasabi. At again, pinag-iingat po kayo ng tarot. Ulit-ulit. Isang panukalang batas para sa manggagawang Pilipino and overseas worker and ang inyo pong ilalabas at inyong igagawa. At ito naman po ay kakatigan ng mga nakaupo at igagrant. Kung saan ito po ay para sa ipinaglalaban ninyong mga manggagawa. Ang past life ninyo ay nagkatagpo-tagpo, Ang past life nyo po, kayo po ay
guardian o isang aso na iniingatan. Ito po yun. Ayan, aso. Isang aso. Ibig sabihin, past life ninyo, kayo ay isang loyal na nilalang na muling bumalik upang bantayan. Ito, nakita niyo yung buwan, yung mundo. Kung saan makikita nyo rito na mayroong something dun sa buwan. Ibig sabihin dito, muli kayong ipinanganak upang humawak kayo ng isang katungkulan na magtatanggol sa mamamayan. Ang ganda naman. So, dati, kumbaga loyal kayo kung saan at ano ang pinaniniwalaan nyo is loyal kayo. Stubborn kayo, kung ano yung gusto nyong gawin, gagawin nyo, come what may, kahit delikado ang buhay ninyo. Ako po, Diyos ko, mahirap maging matapang, sir. Nakakatakot. Ayan. Ang kalungkutan ninyo sa ngayon is marami ang naniniwala sa inyong pinaglalaban, pero mahina ang suporta ng mga nakaupo na dapat na nakikinig sa inyong ipinaglalaban. Yun po ang depression nyo ngayon. So, again and again, ito po ay nabasa lang ng tarot. I don't even know Sir Eli San Fernando. I am just interpreting. I am just interpreted. Interpret or ano ba yan? Nabulol na ako. Yan ang problema sa akin. Ini-interpret ko lang po yung sinasabi ng tarot na nadidepress siya kasi umahanap siya ng mga kakampi or humahanap siya ng solidong makikinig at ipaglalaban ang kanyang ipinaglalaban. Nakikita niya na mahina ang proteksyon niya sa mga nakaupo. Yun po ang depression niya. Pero napakalakas po niya sa masang Pilipino. At yun po ang delikado. So, bakit delikado? Kasi the eagerness of the people to have an stable economy ay nakukuha ni Sir Eli San Fernando ang kagustuhan ng masang Pilipino. So, para po sa mga hindi nakikinig sa kanya, ayan, ang payo po ng tarot, pag-aralan ninyo ang kanyang mga sinasabi. So, that the people will follow and bumalik ang respeto sa mga taong nakaupo. Yun po ang sabi ng tarot. And according to this, yun nga, stubborn si Sir Eli, hindi siya hihinto hanggat hindi nagigising ang mga dapat magising. And through that, delikado ang buhay niya. So mag-ingat po kayo, Sir Eli. Darating ang panahon na aawa kayo ng isang posisyon na mataas. Kasama ng mga katipunerong batang lumalaban sa ating katiwalian and corruption. Misinterpreted ka as mayabang. Sir, tagabasa lang po ako ng tarot. Nami-misinterpret ka bilang isang mayabang, manalita, bilang agresibong bata, at kumbaga parang lahat pinupuna. Pero sa totoo lang po, dyan po kayo mamahalin ng masang Pilipino. Kaya hindi ko po masabi kung negative ito sa inyo or compliment sa inyo. Ayan po.
mag-ingat sa lason. Maaring ang kalaban nyo po ay hindi gumamit ng anumang karahasan, pero pwedeng gumamit sa pamamagitan ng lason or what we call lason o ipapakain. Mag-ingat din po, maaring may gawain na paninira sa inyong pangalan, pero malulusutan niyo po ito. Puproteksyonan po kayo ng madlang people na naniniwala sa inyong pinaglalaban. And don't worry po, may mga parating po kayong makakasama. Ito po'y matatatag, matatapang, kumbaga sila ay, kung naniniwala po ang iba, pero ito po ay reincarnated. They are the reincarnation of the bravest warrior ng Pilipinas, kung saan muling mabubuhay ang kasabihang, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Marami pong magsusulputan na makakasama nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. May 10 parating pa po na makakatuwang ninyo na tutulong upang ipaglaban ang sa tingin ninyo ay ipinaglalaban ninyo. At sabi po dito, lahat ay malalampasan ninyo. Kailangan nyo lang ingatan ang inyong sarili sa mga parating na revelasyon. Kasi po, may mga matatamaan pa kayo na bubuksan ninyo at lalabanan. Babae at lalaki, mga nakaupo. I-expose po nyo. Ganun kayo katapang. Kaya, believe po ang masang Pilipino sa inyo. Pero again and again, mag-ingat po. Sa lahat po ng nakakakilala kay Sir Eli San Fernando, yun po ang lumabas sa kanyang tarot. So, puro siya paglaban. Laban. So, kaya ko po nasabi, ayun po, yun, laban daw. Nakita niyo po yun. Sabi niya, laban. Hawak niya ay espada at sabi niya, laban. But mag-ingat po, hindi lahat po kasi ng nalalabanan ninyo is natutuwa. Yung iba talaga po, nagpa-personal na nagagalit. So, ingat and ingat. At nawa makaligtas po kayo. Kasi may nakita po akong panganib dito. Again and again, sa lahat na nangyayari sa ating buhay, dasal lang po. And lagi tayong maniwala, God sent miracle every day. Hello po.